ating mundo, may kagandahan, may kapangitan. Kadalasan, mapanganib. Kapag may liwanag, may kadiliman, may mga anino. Takot tayo sa dilim. Dahil sa dilim, hindi tayo makakita. May mga bagay na hindi natin maaninag. Mga pangyayaring hindi natin maipaliwanag. Ito ang tinatawag nating hiwaga. Ako po si Rene Mariano. Ang aking buhay ay nilaan ko na sa pag-iimbestiga sa daigdig na nababalutan ng anino upang maipaliwanag ang ilan sa mga hiwaga sa ating kapaligiran. Alam natin may mga hiwagang nagaganap. Pero bakit? Mahirap maipaliwanag. Ngayon ay hahandugan namin kayo ng dalawang kasaysayan mula sa daigdig ng hiwaga. Ang una ay halaw sa tinatawag nating babae sa Balete Drive. Iba't ibang istorya na ang naririnig natin tungkol sa babaeng ito. Ngunit ngayong gabi, ang ating kasaysayan ay tungkol sa isang kampo ng kadiliman. Isang napakapangit na halimaw na nagkukubli sa katawan ng isang napakagandang babae. Ito'y maaaring mangyari kahit saan. Kaya nga, anumang madilim na kalsada ang inyong dinadaanan, para na rin kayong dumadaan sa Balete Drive. Hindi kita ihahatid hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung anong problema mo. Para akong tanga. Ni hindi ko alam kung anong ginagawa ko rito kasama ka. Ni hindi mo ako pinagpaalam sa bahay. Ginamit mo tong kotse ng kuya mo without asking his permission. Tapos ngayon, para tayong dalawang dito sa gitna ng kalye, na hindi magkasundo kung saan tayo pupunta. Pinilit ba kitang sumama? Eh, hindi mo nga ako pinilit. Pero pag di na naman pumayag sa'yo, magagalit ka na naman. Take me home, please. Siguro kung ano-ano na naman sinasabi sa'yo ng barkada mo. Dennis, I'm not like you. Hinaharap ko mga problema ko. Hindi katulad mo. You cannot face responsibility. Baliwala lahat ng tao sa'yo. Tapos ka na ba mag-sermon? I'm only saying this because I care about you. Sure. Dennis, anong nangyari? Wala. Okay ka ba? Wala ka ba nakita? Na ano? Bagay. Saan? Ano ba ang pinagsasabi mo? What's the matter with you? Ha? Hindi ako uwi sa kotse nito. Dennis! Dennis!
Good evening. Kailangan namin ng tulong. Naksidente kami. Tuloy ka. Naglokong kotse ko eh. Nasabit ang kaibigan ko. Kailangan ko ng telepono. Sira ang telepono ko, matagal na. Halika, yakit mo muna siya sa kwarto. Hindi kaya... Kailangan lang yun ng pahinga, hindi malubhayan. Halika. Miss, sigurado ko bang hindi Wala namang ibang tao rito, ako lang. Ihiga mo muna siya dyan. Sandy? Sorry, Sandy, ha? Halika. Nagulat lang yan. Pabayaan mo lamang siya makapagpahinga. Halika. Tito, halika. Miss? Miss? Inumin mo muna to. Pampakalma. Masarap. Masarap, no? Oo. Ako nga pala si Dennis Villanueva. Margarita Carbonell. Hindi ka tatakot mag-isa dito. Meron ba akong dapat katakutan? Maraming bahay na pinapasok ngayon. Lalo na pag nalaman lang nag-iisa ka dito. Babae ka pa. Wala naman sila makukuha sa akin kahit pasukin nila ako dito. At saka, nakasanayan ko ng mag-isa. Kaya lang, paminsan-minsan, masarap din kung may nakakasama. Kaya nga sabik na sabik ako tuwing may dumarating na bisita. Ikaw bang lahat ng nasa pictures na yan? Oo. Bakit? Ano? Bakit? Kailan kinuha ng mga pictures? Bakit parang... Iba ako, Dennis. Iba rin ako magmahal. Walang punot dulo ang aking pagmamahal. Naintindihan mo ba ang ibig kong sabihin?
siya ang iniisip mo. Bakit hindi mo isipin ang iyong sarili? Ha? Bakit mo siya pinagtsatsagaan? Matagal mo na siyang gustong iwan, di ba? Naaawa ka lang. Ano sinasabi mo? Huwag mo nalokohin ang sarili mo, Dennis. Wala ka namang pananagutan sa kanya. Isa pa, kung talagang mahal ka niya, hindi ba dapat lamang unawain niya ang iyong kalagayan? Hindi ba, Dennis? Paano mo nalaman ang... Kung talagang mahal ka niya, bakit pinagkakait niya sa iyo ang kanyang katawan? Hindi ba yan ang madalas niyong pagawayan? Bakit kanya pinahihirapan? Sino ba siya? At ano bang meron siya na hindi mo matatagpuan sa ibang babae? Ha, Dennis? Ano? Bakit? Alam mong... Kilala mo ba si Sandy? Hindi pang karaniwang babae ang iyong kaharap. Marami akong alam. Tungkol sa'yo. Tungkol sa kanya. At alam ko kung anong kailangan mo. Gusto mo, Dennis? Gusto mo ba ang iyong nakikita? Hindi lahat ng lalaki pinagbibigyan ko. Dennis, pinangangako ko sa'yo. Patitikimin kita ng kaligayahang akala mo hindi matitikman ng sino mang nilalang. Hindi ka na mangangailangan ng sino man. Lululuring kita sa aking init, Dennis. Bawat hininga mo. Pupunayin ko ng di masukat na sarap. Babae, Dennis. Ako ang babae sa bawat panaginip at pangungot ninyong kalalakihan. Gusto mo, Dennis? Gusto mo ba ang iyong nakikita? Dennis? Dennis! Dennis! Halika. Sumama ka sa amin. Tayong lahat. Uubusin natin ang panahon sa pagpatakasarap. Halikan mo ko, Dennis. Sabi ka mga labi ko sa halik, Dennis. Dennis! Gising na si Sandy. Huwag mo akong iwan, Dennis! Huwag mo akong iwan, Dennis. Bakit, Dennis? Ayaw mo. Kailangan ako ni Sandy. Siyang pipili mo, Dennis? Hindi ako? Iiwan mo ako para sa kanya, Dennis? Hindi mo ako kaya, Dennis. Malakas ang kapangyarihan ko. Halika, sumama ka na. Sige na, sumama ka na sa amin. Ang tagal ko na naghihintay. Margarita! Pakawalan mo ako! Ano ginagawa mo sa akin? Kawawa ka naman.
ko, Dennis! Sandy! 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 Diyos ko, sino ka? Sandy? Yan ang magliligtas sa inyo, Sandy. Pag naakit ni Margarita ang kaibigan mo, hindi mo na siya makikita muli. Hindi pa huli ang lahat. Tulungan mo siya, Sandy. Sino ka? Ako ang katapat ni Margarita. Margarita? Sino Margarita? Ang babaeng bumibihag ngayon sa kaibigan mong lalaki. Kung ano makita mo, Sandy, hindi yun ang tunay na anyo ni Margarita. Ano si Margarita? Ang tunay na Margarita, walang kapantay ang kapangitan. Si Dennis. Mahal mo ba siya talaga? Mahal ko. Oo, mahal na mahal ko si Dennis. Kung mahal mo siya, kaya mo tulungan ang kaibigan mo. Paano? Kung taos-puso pagmamahalan yung dalawa, tutulungan kayo nito.
Halika, sumama ka na sa amin. Magpapakasarap tayo. Halika. Dennis. Dennis. Akin ka, Dennis. Akin ka na. Dennis. Layuan mo siya. Layuan mo siya, Dennis. Dennis! Tumingin ka sa akin! Wag, Dennis. Sumama ka lamang sa akin, Dennis. Akin ka na. Halika na. Gising ka, Dennis. Hindi siya totoo. Hindi siya tao. Dennis. Dennis, magising ka. Huwag mo akong iwan, Dennis. Huwag na yun. Akin ka na. Kailangan kita. Akin ka! Dennis! Akin ka! At saan kayo pupunta? Dennis, lumayo ka na sa amin. Palabasin mo na kami dito. Matapos ako maghintay na matagal, pababayaan pa kitang makawala. Akin ka na, Dennis. Halika. Huwag, Dennis. Huwag ka sasama. Halika, Dennis.
Sandy, huli ka na. Akin na siya ngayon. Sayang nadamay ka pa. Wala kang lugar dito. Dennis, kayo talagang mga kawawang nilalang. Pinamalit ninyong masyadong kapangyarihan ng mga kampo ng dilim. Maling-mali ka, babae, kung inaakala mong kayang-kaya mo ko. Ang kapangyarihan ko hindi matutumbasan ng sino mang mortal. Akin ang gayuma, Sandy. Ang gayuma na kailanmay hindi maaangkin ng isang babaeng mortal na katulad mo. Dennis. Dennis, I love you. Dennis, please. Huwag kang papayag na makuha ka niya. Dennis, mahal kita. Diyan ka lang, Dennis. Huwag kang aalis dyan. Dennis, lumaban ka. Huwag kang magpabihag sa kanya. Hindi maaari, Dennis. Akin ka na! Hindi ito maaaring mangyari! Kaya malabanan yan, Dennis. Isipin mo sino mahal mo. Huwag, Dennis. Wala siyang karapatan.
na rin ako. Tapos na ang dapat kong gawin dito. Bakit? Sa bawat kasamaan, may katumbas na kabutihan. Maaring ang iba sa inyo ay tawagin akong anghel. Salamat rin sa tiwala mo. Ngayon ay matatahimik na rin ako. Babalik na rin ako. Saan? Ayun yan. Salamat ulit, ha? Salamat rin, Sandy. Paalam. Ngayon naman ay isang kasaysayan na laganap sa buong mundo. Isang kahiwagaan na kung tawagin natin dito ay ikatlong mata. Ito naman ay tungkol sa isang batang lalaki na binigyan ng kapangyarihang ito. Sa kanyang ikatlong mata, nakakakita siya ng mga pangyayaring naganap na. At minsan, paiglap-iglap niyang nasusulyapan ang mga bagay na magaganap pa lamang. Palibasa, pamilya talaga kayo ng mga weird. Wala akong partner yan. Sprite, hindi order, mag-upo. Hassle naman kayo, Chong. Is natulungan niyo ako, kakampi pa kayo sa guidance counselor natin. Eh, talaga naman mga barkada kayo mga siraulo eh. Bakit ba? Totoo naman lahat ng sinasabi ko Hindi naman ako nagsisinungaling Ano ba? O-order kayo o hindi? Coke. Coke. Water please. Hindi pwedeng tubig. Eh, di Coke na rin. Ganyan. Bakit ba pinagtitripan niyo na naman si Jonathan? Chong, alam mo, freak out ako sa'yo kanina. Pili mo ba naman, sabihin mo kay Mrs. Vergara na may third eye ka? Ano ka, Cyclops? Tangi, Cyclops yung isang mata, yung kay Jonathan, 3. Di freak pa rin yun. Bakit? Totoo naman lahat ng sinasabi ko Mula nung nahulog ako sa puno, marami na ako nakikita. Chong, friendly advice. Pare, kung may nakikita ka, huwag mo na pagkakalat pa. Lalong lumalala eh. Eh kung makita ko yung test natin sa final. Iba yun. Yun sasabihin mo. Sa akin lang. Hindi ka naman bali naniniwala ka rin naman pala. Dehins! Pare, walang stira. Jonathan, kaunti-kaunti na lang mauubusan ka na ng kaibigan. Tignan mo yung mga kaklase natin. Hindi ba pinagtatawanan ka? Georgie? Ano? Georgie, pare! Ano? Labas kayo dyan! Dali! Jonathan! Bilis! Ano? Jonathan! Bakit kayo? Alis kayo dyan! Halika! Paano mo nalaman sasabog yung stove? Ha? Nakita ko.
uli ah. Sige na. Baka mahalata ka pa niyan eh. Sir? Sir, mga ano oras na nangyari, mother? Bakit saan diyan ba yan? Baka kung saan publish yan, Hindi ho, sa Manila Tonight Show ito. ha? Tonight. Oho, oho. O, baka kung ano na nalalagay mo dyan, ha? Mama, pulis ba kayo? Bakit po, misis? Miss pa po. Yan. Ano ho nangyari? Sino ang biktima? Anong oras nangyari krimen? May suspect na ho ba? Ano ho ang motibo? Bakit? Investigador din kayo? Ang suplado niyo naman parang nagtatanong lamang. Kapitbahay ko may tuturing na nakatira riyan. Kanina naparaan ako, wala namang kagulo-gulo. Tapos ngayon, nagsimbala akong 2.5 oras sa St. Jude. Tapos, Harder! Pinatay na nakatira dyan. Diyos ng habakin. Doon nga kayo. Si Douglas, si Mr. Agudo, pinatay. Kilala niyo ng personal? Oo. Diyos na binubukulan ng awa. Mabait yan. Yan o, akala niyo, misis. Ang biktima ho ay kasangkot sa mga sindikato ng gunrunner. Big time! Ngayon o, misis, marami akong gustong itanong sa iyo tungkol sa biktima. Ay, Oo. Sandali mo. Ulit? Ang sabi mo, gun running, smuggling? Grabe, ano? At saka extortion, kidnapping for ransom, drugs, prostitution. Oh my God. Ang disente-disente na itsura. Ang akala nga namin executive. Ang mga tao nga naman, that hypocrite. Ang gwapo-gwapo pa naman. Imagine? Hoy, Peter, matagal pa ba yan? Nagre-revolusyon na itong aking sikmura. Ano ba? Sandali na lang, Ate Helga. Uy! Peter, mag-aay ka na para kay Ate Helga. Ako mamaya na, hintayin mo ako. Sabay tayong kakain, ha? Dalian mo dyan. Gutom na si Ate Helga. Gutom ka na ba, ate? Oh, grabe yung nakita ko. Kinutom tuloy ako. Hoy, Peter, ang bagal-bagal mo. Papatay-patay. Ewan ko ba kung ano nakita mo dyan? Ako, mamamatay na ako matandang dalaga kung yan lang makakasama ko sa buhay. Ay! Eto na anak mong manghuhula. Hoy, ano ba? Saan ka ba nanggaling, ha? Alam ba kung anong oras na? Huwag mong hawakan yung basa pa yun, eh. Magmano ka sa tita Helga mo. Oh. Bakit? Oh, ano? May nakikita kang vision? May nakikita kang vision? Ano? Sige nga, hulaan mo ko. Jonathan, kain na. Auntie, nagbabrush po kayo ng buhok. Madilim po sa kwarto. May kasama po kayong lalaki. Yes. Yung lalaki po, hindi nakapolo. Auntie! Auntie, may sinasabi pa nga po kayo eh. Parang nasasaktan po kayo, pero parang hindi. Sabi niyo pa nga po. Harry. Harry. Please! Hoy! Ano tinutunga mo dyan? Ano ba? Luto na ba? Oo, andyan na ho. Sige nga. Kung magaling ka talaga manghula, sinong pumatay kay Mr. Agudo kanina? Ho? Si Mr. Agudo pinatay?
Samson, kunin mo yung sing-sing para may souvenir tayo. Uncle! Uncle Paul! Kumusta na pare? Okay po, Uncle Paul. Kayo po, kamusta na? Okay rin pare ko. Galing ng pogma natin ah. Paglaki ko, ganyan din ang pogma ko, tulad nyo, Uncle. Tsaka ba't ang tagal nyo nga palang hindi pumupunta rito? Busy eh. Dapat tagal yung biyahe ko. Eh, saan ho kayo nagpunta? Sa Bangkok. Tapos, may nitayong shipment. Dumaan pa akong Tokyo. Oo nga pala. May pasalubong pala ako sa'yo. Wow! Hanip! Thank you, Uncle Paul, ah! Daddy, sana nag-abroad din kayo para kagaya kayo ni Uncle Paul. Eh, kay Mami at kay Daddy, ano pa salubong nyo? Wow! Hanip! Oo nga pala, Jonathan. Ano itong nabalitaan kong... Ay, yun, nahulog po ako sa puno. Diyan, oh. Wala ho yun. Magaling na ako ngayon. Hindi, iba yung ibig kong sabihin. Balita ko, mula nung nahulog ka raw, nagkaroon ka ng kung anong power. Ah, wala yan, Uncle. Anak, mag-demonstrate ka nga. Eh, kanino to, Dad? Basta hawakan mo. Pakitaan mo ang Uncle Paul mo. Daddy, may isang lalaki. Tapos, sabi pa ng lalaki, come on, don't be shy, Miss Miharis. Tapos, Daddy, bakit kinukuhit ng lalaki si Miss Miharis dito? Tama na yan, Jonathan, ha? Ikaw talaga, Peter, kung ano-ano kabastusan tinuturo mo sa anak mo, ha? Ikaw naman, Jonathan, saan mo natututunan yan, ha? Pinapanood mo ba yung mga Betamax namin? Huh? Yung mga tapes ko sa dresser. Kinukuha mo ba yung pag wala ako? Pinapanood mo ba yon, ha? Puro bastos yun. Mga matatanda lang ang pwede Pwede manood ng bastos. Huwag kang piloso po, ha? Hilda naman. Kanino ba yung salamin na pinahawakan mo kay Jonathan? Kay Mr. Panopio. Maniwala ka, Paul. Hindi niya kilala si Mr. Panopio. Lalo naman hindi niya kilala si Miss Mihares. Halika nga, Jonathan. Pabilipin mo nga ako kung totoo yung power mo. Oh, ano nangyari sa'yo? Jonathan? Peter, kesa itong mga tanga ka dyan, ikuha mo ng tubig ang anak mo, dali! Ano ba? Hilda, pwede? Kakusapin ko lang muna si Jonathan. Oh, mabuti pa nga. Excuse me at ako'y magmamadpack lang, ha? Ay, naku, Paul. Pagsabihan mo yung pamangkin mo, akala tuloy nung iba nasisira na ng ulo. Jonathan, anong nangyayari sa'yo? Hindi ko alam, Uncle. Mula nung mahulog ako,
May mga nakikita ako. Ngayon, kitang-kita ko. Yung nakatira dyan sa tapat. Pinatay. Nakita ko pinapatay. Roadrunner. Ano? Roadrunner ang boss nila. Pero ang pumatay, si Big Bird at Samson. Iniimbento mo na yan. Hindi po, Uncle. Nakikita ko po. Nakita mo? Nandun ka nung pinatay yung sinasabi mo? Nakita mo? Wala po ako doon, Uncle. Pero nakikita ko. Si Big Bird mukhang animal. Si Samson mukhang walang awa. Si Roadrunner. Si Roadrunner. Hindi ko makita ang mukha. Madilim. Okay ka na, Jonathan? Ano daw ang problema? Wala. Hindi ko maintindihan si Jonathan. Sige, Peter. Hindi na ako magtatagal. May lakad pa ako eh. Akala ko ba dito ka magdi-dinner? Next time na lang. May lakad pa ako eh. Pagsabi na lang kay Hilda. Oh. Break Roadrunner to Big Bird. Come in, Big Bird. Roadrunner to Big Bird. Come in, Big Bird. Inggit ka lang. Eh kung may pera ka ba kagaya ni Melvin, di madidate mo rin ako sa disco. Si Melvin. Bakla yun ah. Magaling naman sumayaw. May mahabol sa akin. Si Big Bird! Tulungan niyo ako! Sa kwarto ko. Nagagal ako. Lumusot sa bintana. Si Big Bird. Big Bird. Si Pong Pagong wala. Isa sa pumatay sa kapitbahay namin. Hinabol ako. Ayan na siya. Ano? Sabi sa inyo, yan na eh. Asa siya? Sino po? Si Papa!
Ano sabihin ko? Ikikwento ko ba yung nangyari sa palengke? Baka ikulong nila ako eh. Teka, bakit ka ba talaga hinahabol ng dalawang yon? Ewan ko. Georgie, thank you na lang. Umuwi ka na, wala na si Clinton eh. Hoy! Eh, labo naman ito. Anak ko. Daddy, Anong nangyari sa'yo, kid? Saan ka ba nang galing? Kala namin nakidnap ka na eh. Ba't sira-sira yung damit mo? Ano yan? Dugo? Linti ka talagang bata ka! Talagang nagbala ka din sa amo mong mahina ang kukote, no? Sumagot ka! Sino pumasok sa kwarto mo at hindi man lang nagdaan sa pintuan, ha? Ha? Sino ba yung mga barkada mo? Nakita mong ginawa doon sa bintana ko, ha? Ano-ano ba mga katarantaduhan yung pinagpapatok mo at may gusto dumukot sa'yo? Ha? Gusto mo gulpihin kita ngayon? Gusto mo gulpihin kita ngayon? Sige, pumunta ka doon sa banyo. Maghilabas ka! Dungis-dungis mo! Jonathan. Jonathan, anong nangyari sa'yo? Huwag kang mag-alala, Jonathan. Pulis ako. Daddy, may gusto pumatay sa akin. Hindi ko alam bakit. Hindi ko sila kilala eh. Hinabol lang nila kagad ako. Tapos po, Alam niyo, Mr. Sumilang, kung nagawa nila yan sa bintana ninyo, isipin niyo na lang kung anong kaya nilang gawin sa anak niyo. Safe na safe ka doon. sa bahay na lang sana tayo, Daddy. Huwag nga matigas ang ulo mo ha, Jonat. Kita mo, munti ka na mapahamak. Daddy, sa bahay na lang. Please. Daddy, mas delikado ako doon sa bahay ni Uncle Paul. Daddy, maniwala ka naman sa akin. Kailan naman ako hindi naniwala sa'yo? Daddy, balik na lang tayo. Natatakot ako eh. Jonat, makinig ka nga. Anak kita. Ipapahamak ko bang sarili kong anak? Daddy! Jonat, tama na ha. Sige, Paul. Ikaw nang bahala sa pamangkin mo. Sige, Utol. Sabihin mo rin kay Hilda, relax lang. At ikaw, ingat ka rin, ha? May dala nga ako, eh. Ang liit naman yan. Anong kayang patayin yan? Okay na to. Sayang naman yung 2 years ko sa rifle pistol team. Sige, Tol. Daddy? Sige, Jonathan.
sa sinasabi mo. Ikatlong mata. Third eye, third eye. Walang third eye. Jonathan, maawa ka sa sarili mo. Huwag mo nang patagalin. Huwag sinungaling ha. Ayoko nang sinungaling. Sino ang kasama mo nung nakita mo sa bahay ni Douglas? Ha? Wala ako doon! Ha? Ha? Wala ka. Wala ka. Wala ka doon para nakita mo kami. Ayaw niyong maniwala eh! Ah! Wala mo ba? Sinungaling. Paano mo nalaman mo ang pangalan ni Samson kung wala ka doon sa bahay? Ha? Paano? Sagot! At ang tawag sa akin na Roadrunner. Paano mo nalaman kung wala ka doon? Sino ba ang mga kasama mo? Magsalita ka! Sorry ka lang, kid. Hindi mo na makikita ang mama at daddy mo. At ang mga barkada mo, hindi mo na sila makikita uli. Wala kayo! Sabi ako ng totoo, ayaw niyo maniwala! Ano? Wala kayo!
Georgie, may umabol sa akin. Na naman? Oh, ano ba? Oh. May kabastasan ka, no? Ay ka nga. Ano? Si Uncle Paul mo? Oo, Paano nangyari yun? maaba story at saka magulo. Pero, Georgie, tulungan mo naman ako. Ano naman ang magagawa ko? O ano? Paano na to? Jonathan, ang Uncle Paul mo. Oo, papatayin ako ni Uncle Paul. Jonathan! Ano ba? Ang Uncle Paul mo, ayan o! Tara! Bilis! Jonathan! Jonathan! Pare! Pare! Hindi ba si Jonathan yun? Jonathan! Paul! Teka na! Si Uncle Neil! Dali! Oh! Sila yata yung nahabol ng kotse, ah. Baka kailangan nila ng tulong. Nakita kaya na ako. Georgie, dito muna tayo. Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Georgie, ang gulo na eh. Ang dami-dami ko kasi nakikita eh. Kanina, nakakita ko ng lata. Tapos, nananap ko yung lata. Nakakita ko ng susi. Kaya nga ako nakatakas sa kwarto ni Uncle Paul eh. Tapos, nakita ko ng hamburger na linuluto. Kaya nga naalala kita eh. Kaya nga sa'yo ako nagpunta. Tapos, marami pa ako nakikita. Ang gulo. Jonath? Oo. Jonath, baka yung mga bagay na nakikita mo, yung mga bagay na makakatulong sa atin. Parang warning? Naniniwala ka sa mga nakikita ko? Oo, bakit? Okay ka rin ah. Kaya dapat maalala mo yung mga nakita mo. Kasi, pag hindi, pareho tayong todos dito eh. Ano pa ba iba mo nakita? Ipikit mo kasi mata mo kagaya kanina para maalala mo. Ganto oh. Sinabi na pumikit ka eh. O ano, may nakita ka? Uy! Jonathan! Teka!
Para kang di lalaki ah. Lalaki ako. Iyakin ka eh. Ikaw ba, magpapatayin ka na, tatawa ka pa. Tangi ka pala eh. Akala mo ba ngayon nakita ako ng uncle mong kasama kita, papabayaan niya pa akong makatakas? Papatayin din niya ako. Eh, anong gusto mong gawin ko? Lakasan mo, ulo mo, bakla ka yata eh. Eh, kung hindi pa kaya kita! Sige nga, subukan mo nga. Patalikot mo. May nakita ka na naman? Pwede. Kagaya niya, no? Kaya lang may nakasulat. Ayun, no? Ganyan yung nakita ko, eksakto. Ako talaga, saan mo tinago ang anak ko? Kila Paul. Eh kung tinago mo kila Paul, anong ginagawa niya sa gitna ng kalye? At sino yung nakakotseng mahabol sa kanya? Mayroong kotseng humahabol sa anak ko, ikaw talaga, bobo! Saan? Saan mo nakita si Jonathan?
Supot ng semento. Georgie! Dali mo! Sige, Georgie. Magtago ka na lang. Ako na dito. Akala ko ba kailangan mo tulong ko? Wala ka naman tiwala sa akin? Ang labo na kasi. Okay lang sa akin yun. Yan bang kasama mo nung nakita mo sa bahay ni Douglas? Jonathan? Babae ba yan? Uncle Paul? Halika, Jonathan. Lumapit ka. Huwag mo nang patagalin to. Hindi naman kita pahihirapan eh. Isang ganun lang, oh. Tapos na. Walang arahin. Ikaw rin, nene. Hindi ako nene. May pangalan ako. Georgie! Georgie, halika. Halos wala kang mararamdaman. Matalim to eh. Sama-sama mo? Sarili mong pamangkin, papatayin mo? Ang mga kaya mo lang yung walang laban. Duwag! Oh, Uncle Paul! Duwag ka! Mga bata lang kaya mo. Bilib na bilib pa naman ako sa'yo dati. Yung pala, duwag ka, Uncle Paul! Duwag! Sinungaling! Susumbok ka namin sa pulis! Mamatay tao!
Georgie. My fuse box. Georgie? Georgie! Georgie! Makawala mo yung bata.
Daddy? Wala kasing gustong maniwala sa akin, Dad. Buti ka pa, Jonathan. May ibang taong ayaw maniwala sa'yo. Ako, nawala na akong tiwala sa sarili ko. Muntik pa ako nawala ng anak. Nandito pa naman ako, Dad. Nandito rin ako, anak. Ako rin ho. Nandito. Napakaraming nakapagtataka at mahiwagang mga bagay sa mundo. Mga taong nakakaaninag ng anyo ng kinabukasan. Mga taong bigla na lamang nagliliyab at natutupok ang buong katawan ng walang kadahilanan. Mga taong nakapagsasalita sa isa't isa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kaisipan, samantalang napakalayo ng agwat ng kanilang kinatatayuan sa panahon at kalawakan. Ngunit isa sa pinakamaganda at pinakamahiwagang bagay ay ang kakayahan ng tao na umibig. Pag-ibig na nag-uudyok sa kanilang itaya ang sariling buhay, mabuhay lamang ang taong kanilang minamahal. Ang kapangyarihan ng tunay na pag-ibig, ito na marahil ang pinakamahiwagang bagay sa mundo ng tao.